Hi guys, sa mga nagbabalak na pasukin ang mundo ng trading, tara panoorin mo muna tong video na to para ma-share ko sa inyo yung basic knowledge at basic skills kung paano kayo makapagsimula dito. Okay, let's go! So guys, para makapag-start kayo dito sa trading, ito yung mga apps na kailangan mong gamitin. So, install nyo to, TradingView, XM, Xnest, MetaTrader 5, Facebook, at saka YouTube. So, maya-maya, along the way, di-discuss ko yan kung paano yan gamitin. Okay? So, etong TradingView, buksan natin. Ayan. So, dito sa TradingView, pwede kayo mag-sign up, gamit yung email nyo, or click nyo lang yung link dyan sa description para makapag-sign up kayo, and then magkaroon kayo ng updates or ma-notify kayo about the updates, yung mga pinopost ko ng mga analyzation ko sa market tungkol sa trading, para at least magkaroon kayo ng idea. Okay, so itong TradingView app, lahat ng assets about trading, okay, sa buong mundo dito mo makikita. So iba't ibang klase ng assets makikita mo dito sa app na to. So mapapansin mo, pag open mo ng app, ito yan. So itong nakikita nyo sa screen, itong mga assets na to, kumbaga folder to. So itong folder na to, ang tawag dito is watch list. Okay, so dito sa watch list, dito ko sinisave yung mga assets of currency na tinitrade ko. Okay, and then dito sa gilid, itong chart, ayan, diyan yung makikita yung chart ng bawat currency. Okay, and then itong explore, pwede nyo pong i-check yan, mga updates, mga news, ayan. And then community, ito naman yung mga trader na nagpo-post dito sa TradingView app. So kung gusto mo namang magkaroon ka ng idea, pwede nyo po yan i-check. Okay, click nyo lang po yung mga trade na, or chart na yan. And then dito sa menu, ano lang naman to, mga basic lang naman yan. Okay? So guys, bago tayo mag-start dito sa trading, okay, may iba't ibang klase ng market. So dito natin makikita yung live na presyo ng currency or ng stocks or ng futures, option, or crypto sa buong mundo. So dito natin makikita sa app na to kung ano yung presyo ng, halimbawa, peso to US, yen to US, euro USD, kung ano pa yung mga asset, Bitcoin, crypto, Ethereum, okay? So ngayon, kung i-click mo tong chart na to, ayan, chart. And then itong nakikita nyo nag-i-scroll na to, alright? So pwede nyo pong i-click yan. Pag click nyo, ayan, eto sa taas, drawing tayo. Ayan. Etong sa taas, ayan, stocks, funds, futures. Okay, ito, mga assets to, alright? So, sobrang daming assets po dyan. So, explain ko sa inyo lang ng basic kung ano-ano pong purpose niyan. Okay? So, ito, dito sa trading, may iba't ibang klase ng market. Merong stocks, funds, futures, forex, crypto, indices, bonds, economy, options, at may iba't iba pa. Alright? So, under ng market na to, katulad ng stocks, itong stocks, ito yung mga grupo ng mga kumpanya or group of companies na nagbebenta ng shares nila. Okay? So, nakapaloob dito sa stocks, yung mga assets na nakapaloob dito sa stocks ito, Nvidia, Tesla, Apple, Meta, at marami pang iba. Amazon, Microsoft, at marami pang iba. Okay? Dito naman sa futures, ito, yan, makikita nyo rin sa screen. And then, forex, ito naman sa forex, yung mga assets na nakapaloob ng sa forex is tungkol naman to sa currency. Okay? So, sa kalakaran ng pera sa buong mundo. And then yung crypto, ito naman yung mga digital currency, nandiyan yung Bitcoin, Ethereum, Ripple. And actually, hindi ako masyadong familiar dito sa crypto. Pero nagtitrade ako ng crypto, yung Bitcoin. Pero ito, crypto. So ngayon, ang market na tinitrade ko ngayon, itong Forex. Okay? So guys reminder lang, maraming klase ng market sa trading. So, ang tinitrade ko lang ngayon ng market is yung Forex. And then, sa loob ng Forex or under ng Forex, yung mga assets is sobrang dami din. Tingnan nyo, may Euro USD, JPY USD. Yung Euro USD, ayan, Euro, laban yan sa palitan ng US dollar.
Yung JDT USD, British Pound naman yan, laban sa dollar. USD JPY, US dollar naman yan, laban sa yen. Okay? So, sobrang daming assets na nakapaloob dito sa Forex. Okay? So, bakit Forex ang pinili ko? Kasi sa lahat ng market dito sa trading, Forex yung pinaka-liquid na market sa buong dito sa trading. Kumbaga, every day, every minute, every hour, or every week or every month, napakalakas po ng movement. So, possible na marami kang makitang opportunity every day or every week na makakapag-trade ka. Okay? So, ngayon, dito sa Forex, bakit ko pinili? Kasi halos based sa research ko, 6 to 7 trillion ang gumagalaw na pera dito sa market na to. So, mapapansin nyo, sobrang daming assets. Pero iilan lang din yung assets na tinitrade ko. Hindi mo kailangan i-trade lahat yan kasi kapag ginawa mo yon, mababaliw ka lang. Okay? So, search ka lang sa YouTube kung ano yung mga assets na magandang i-trade na kumbaga maganda yung movement every day. So, ako, dito sa watchlist, ayan lang yung mga tinitrade kong market. So, XAU USD, gold yan, laban sa US, BTC USD, yan yung Bitcoin laban sa US, Euro USD, and then JPP USD and AUD USD. And then may mga certain assets ako na Forex na tinitrade din, pero bilang lang. Okay? Pero dito ako nakafocus ngayon. Kasi kung lahat ng assets ititrade mo, imbis na maging profitable ka, malulus ka lang. Okay? Malulugi ka lang. Alright? So ngayon, dahil may idea ka na, okay, dahil may idea ka na about sa mga market or assets, ito yon, dito mo makikita yon sa TradingView na app. So dito sa TradingView na app, merong pro at merong free subscription. Siyempre, kapag pro ka, may mga premium features siya na mapapakinabangan mo. So pwede ka rin naman mag-subscribe sa free, aralin mo lang muna. Then, along the way, kapag na-master mo na yung trading, kailangan mo talaga mag-subscribe sa Pro kasi may mga alert yan na features, kumbaga may mga alarms na pwede mong magamit. Okay? So ngayon, pag-usapan natin tong assets na tinitrade ko. Okay? So start tayo dito sa AUD USD. So hindi ko muna ituturo sa inyo yung Bitcoin at saka gold kasi baka malusaw kayo bigla dyan kasi napakabilis ng movement yan. So dito muna tayo sa very minimal lang na movement. So AUD, ayan. So ito guys, ang tawag dito sa assets na napili ko, itong mga instruments na to is major pairs. Ibig sabihin na major pairs, ito yung may mga malaking galaw everyday sa market. So ito, 5 lang to pinakita ko. Meron pa yan NZD USD and New Zealand dollar laban sa US, merong USD JPY, USD CAD, and then USD Swiss franc. Okay, so hindi ko na tininade lahat yon, grabe, mawawala ka sa diskarte. Okay, so ngayon, bigyan kayo ng learnings muna dito sa AUD USD. Ito yung Australian dollar laban sa US dollar. So click natin to, kiklik lang natin yan. Okay, and then pag-click natin, itong nakikita nyo mga graphs na yan or mga candlesticks na yan. Tawag yan is Japanese candlesticks. So may nakita kayo, 1D, 5D, to 1M, 6M, yan. YTD, pagkakidili ko yan, year to date. So itong 1D, didiscuss ko yan maya-maya. And then pag in-scroll nyo sa baba, may mga news yan. Ayan, alright? And then, click lang para ma-open natin tong AUD USD na chart. Click lang natin tong box na to. Ito, drawing tayo. Ito. Yan. So, open lang natin yan para mag-open yung chart. Click. And then, ito na yung chart. Okay? So, ngayon guys, kung gusto mong maghanap ng ibang assets, i-click mo lang to, itong watchlist na to. So, click mo yan. And then, ito, dito ka na. Lalabas na yung mga iba't ibang instruments. Ayan. Actually, instruments, asset, market, iisa lang ibig sabihin yan. Pero gusto ko lang ipasimplify sa inyo na sa trading market, may iba't ibang klase ng sa trading, may iba't ibang klase ng market. And sa market, may iba't ibang klase ng assets. Okay? So, ito yan. Okay, so sa Forex, ayan, so hanap tayo ng di ba kanina yung diniscuss natin, AUD USD. So, hanapin mo lang yun. Pwede mo i-type dito sa search, AUD USD. So, lalabas yan. And then, ito yung mga currency. And then, sa gilid, kung mapapansin mo, ito, mga brokers to. Ayan, na nakakonect sa
Trading View app. Okay? So, pwede mong halos pare-pareho lang naman yan. So, forex.com, yung mostly na ginagamit dito na broker, Wanda, FXCM, forex.com, capital.com. So, pwede nyo pong gamitin lahat yan. Kumbaga, i-compare mo yung movement ng candlesticks. Right? So, ngayon, open natin tong AUD-USD ng forex.com para malinis. Okay? So, i-explain ko sa inyo Ito guys, nai-scroll to. Ayan, nai-scroll yan, di ba? So, kapag clinic mo yan, minsan kasi pag bago yung account mo, pag clinic mo to, hindi mo yan may i-scroll. Okay? Ang gagawin mo lang, kapag may isang time frame, ito time frame ang tawag dito. Alright? So, pag clinic mo yan, kasi baguhan ka pala, pag click mo yan, isa pa lang yung time frame na nakalagay. So, kung lalagyan mo ng maraming time frame, click mo, and then, eto, lalabas na yan. Ayan. So ngayon, ang gagawin mo lang, isi-save mo lang yon. So halimbawa, ilo-long press mo lang siya. Ilo-long press, tapos add to favorite. Okay? So itong mga naka-star sa akin, yan yung mga naka-save sa akin. Right? May 1 minute, 3 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hour, itong 1 day, 1 daily, ito daily to, and then yung 1W is weekly, and then 1M is monthly. Okay? So, pwede mo ilagay yan. Ngayon, kapag naka-pro yung subscription mo, may mga time frame dito na magagamit mo. Kasi yung iba na free lang, hindi mo yan magagamit. Okay? So, yung mga seconds, hindi mo magagamit yan. Alright? So, ngayon, punta tayo dito sa chart. So, kung mapapansin mo, sinelect natin yung 1M, ito yung monthly. So, kung mapapansin mo, ayan. Diba? Yung market pababa. Ayan, no? So, ang movement ng market, i-delete natin ito. Ang movement ng market is pababa. Okay. Ito guys, pababa. Ayan. Okay. Mas may intindihan mo to ngayon kung paano nga babasahin yung chart. Okay. Itong AUD-USD. Alright. So, ngayon, di ba nakaselect yung time frame natin sa 1M, so monthly. So, ibig sabihin yan, itong candlesticks, itong candlesticks na nakita nyo sa screen, ang tawag dito is Japanese candlesticks. Alright? So, itong isang candlesticks na nakikita nyo, lagyan ko ng ito. Ayan. Ibig sabihin yan, 1 month yan. Okay? 1 month yan, yung candlesticks na yan. And then, itong sa gilid na nakikita nyo, ito yung current price ng Australian dollar laban sa USD dollar or sa US dollar. So ito yung nakikita nyo sa screen. Ito yung current price niya na live sa market. Okay? So yung Forex guys, open lang po siya Mondays to Fridays, 24/7. Alright? So ngayon, dahil Sunday ngayon, close yung market. Kaya hindi siya nag-move. Alright? So, delete lang natin. And then, pag minove natin tong screen na to, itong M, pag minove natin yan sa 1W, ibig sabihin ng isang candle is, ito, isang linggo yan. Okay? Actually, sa Forex, pag sinabi isang linggo, hindi yan 7 days, 5 days lang yan. So, parang considered na rin na 1 week. Mondays to Sundays. Pero yung, ulitin ko yung Forex, Monday to Friday lang yan. Okay? So, ayan. So, pag in-scroll mo ulit to pababa, 1D, so, ibig sabihin, ayan, itong candlesticks na to, isang araw ang katumbas niyan or 24 hours. Okay? So, pag in-scroll mo pa yan, 4 hours, ito yung itsura ng candle. 4 hours, and then 1 hour, ayan. Okay? And then, 15 minutes, and then 5 minutes, and hanggang 1 minute. Pero pag naka-pro ka, or yung pinaka-premium nila na subscription, pati seconds lalabas. So, itong account ko, free lang to. Hindi ko pa na-renew. So, limited lang yung mga features niya. Kung mapapansin mo, may lumalabas na ads kanina, di ba? Pero pag naka-pro ka, hindi yan lalabas. Alright? So, ito ngayon yung trading market ng Forex. So, dito mo makikita sa trading view. Okay? So ngayon, ito, ang kagandahan kasi dito sa trading view guys, pwede ka kasi mag-drawing. Aside dyan sa may
sa pagpapalit-palit ng oras, pwede ka pang mag-drawing dito. Okay, ibig sabihin, pwede ka maglagay ng label na kapag yung presyo bababa sa ganitong level, pwede ka na mag-trade or kung ano man yung strategy na ginagamit mo. So, paano ba mag-drawing? Itong pencil na to, ito, click lang natin yan. Okay? So, click natin yan, tapos, yan, magbubuka siya. So, may mga tools dito. Ayan, may text. Pag click mo yung text, katulad nito, pwede ka maglagay ng notes dyan. So, halimbawa, nawala. Text. Lagay natin. Halimbawa, pag bumaba siya sa 0.654 level, saka ako mag-trade or maglalagay ng entry. Okay? So, ayan siya. Ayan. Ngayon, si free subscription, meron tong alert tone. So, pwede ka mag-set ng alert tone dyan. Ito, click nyo lang tong 3 dots na to. Ayan. Okay? So, pag click mo nyan, click mo lang tong alerts. And then, lagay mo lang. Yung nga lang guys, kapag free subscription, 3 lang yung alert na pwede mong ilagay. So, mas magandang naka-pro ka at para at least 20 ang pwede mo mailagay na alert to. Okay? So, ngayon, tulad nito, maglagay tayo ng alert to. Tiyagaan nyo to guys ha. You are blessed, you are lucky, and be very grateful kasi bakit? Itong training na to natin for tonight is inaral ko po to ng 4 years based experience. And then, ilang minuto, ilang oras nila siyang mapapanood. Okay? So, paano tayo mag-create ng alert no? So, i-click lang natin tong create alert. Ayan. And then, so pwede ka maglagay ng time. And then, click mo lang create. So, halimbawa, ano yun? May lumalabas na ads. So, alerts. Click lang natin create alert. And then, create. Yun lang, puno na pala yung alert ko. So, kailangan ko mag-delete ng alerts. Kasi 3 lang yung alerts. So, di-delete ko lahat to. Select all, delete. Ayan. So, create alert. And then, set mo lang. Ayan, create. Okay. Tapos, ito na yung alert. Ngayon, pag click mo yung guys, pwede mo ma-move. Ayan o, move. Okay. So, ngayon, kapag yung price na to, itong red line na to, ayan o, pag bumaba yan dito sa alert natin, pag bumaba yan dito, tutunog yung cellphone mo magno-notify. So, syempre, hindi kasi lahat ng oras nakatutok sa chart, di ba? So, kailangan mo ng alert tone or alarm para at least ma-notify yung cellphone mo, saka ka mag-check ng chart. Okay? So, ayan. So, ngayon guys, pwede ka pumunta sa Explore para makita mo yung mga news, and then Community para makita mo yung mga analysis ng ibang traders, okay, para at least ma-compare mo yung analysis mo sa market. So, parang hindi ko nabanggit kanina. Itong TradingView app guys, ginagamit ko to sa pag-a-analyze ng market. Kung itong AUD USD, ano ba yung movement ng current price ng AUD ngayon. So, ito yan, makita mo yan. So, check ko yan sa monthly time frame. Mapapansin mo, kung titignan mo yung overall na momentum ng market is bearish siya. Ayan. Okay? Pero syempre, taon yan. So, ngayon, kung gusto mo naman ma-check isa-isa, ito, kung titignan mo dito naman sa part is bullish naman siya. So ngayon, dito sa trading may tinatawag tayong bullish, bullish and bearish. Okay. So ano yung bullish? Yung bullish, galing yan sa hayop na bull. Diba? Pag sinuwag ka ng bull, pataas. So ibig sabihin, ito bullish. Ayan. Okay, yung bear naman, kapag kapag sinuwag ka rin nun, di ba, pababa, so pabagsak. So, bearish naman, ito yun. Yan. So, kung titignan mo yung overall na kalagayan ngayon ng market, itong AUD USD, ayan, bearish siya.
Diba? Bearish. Ayan. Pababa. Okay? So, napaka-importante sa trading, malaman mo sa monthly time frame kung ano yung momentum ng market or ng asset, kung bullish ba or bearish. Okay? And then, ang ginagawa ko niyan, after ko na ma-analyze sa monthly time frame, ito guys ha, time frames po tawag dito. So, pagkatapos ko i-analyze yung market sa monthly, bababa ko ng weekly, titignan ko ngayon yan, and then kung ano yung movement, ganyan-ganyan. So, syempre, may sanay na ako, alam ko na kung ano yung, kumbaga, madali na para sa akin tignan or i-analyze yung market, kung ano yung movement. Then, weekly, daily, bababa ko ng daily, ayan. So, mostly, bago ako mag-entry, dito talaga ako nag-analyze sa weekly and daily. And then, kapag nakita ko na yung movement dito sa daily, bababa ako sa 4-hour time frame at maghahanap ako dyan ng entry setup. Kapag nakahanap ako dyan, saka pala ako mag-trade dito sa 1 hour, 30 minutes, or 15 minutes time frame. Alright? So, dito sa time frame, guys, may tinatawag tayong higher time frame and lower time frame. So, itong nakikita nyo to, yan, higher time frame yan, kasama na to. 4 hour, yan. Higher time frame yan. And then, itong sa baba, ito naman yung tinatawag na lower time frame. Ayan. So, sa mga higher time frame, yung mga trader na nagtitrade sa higher time frame, ang tawag sa kanila intraday or swing trader. At yung mga nagtitrade naman sa lower time frame, 15 minutes to 1 minute, tawag sa kanila scalper. So, yan yung mga gusto nila every minute, gumagalaw, meron silang income. Pero based sa experience ko, based sa personality ko, hindi ako scalper. Intraday and swing trader ako. So, hindi ko binabantayan yung bawat galaw ng market kasi may stress ka lang at parang toxic na rin, di ba? Kasi maya-maya, antay mo yung galaw. So, ako intraday and swing ako. So, ibig sabihin, nag-a-analyze ako dito sa 1 month, 1 day, weekly, ito, yan, and then daily, and then 4 hour, and then naghahanap ako ng entry dito sa 1 hour, 30 minutes, and then 15 minutes. So, yung strategy ko na intraday or swing, minsan buong araw ko yan aantayin bago ma-hit yung target profit na nakalagay dun sa entry ko. Unlike sa scalping, minutes lang, seconds lang, kailangan mo na umalis agad sa market. Kumbaga parang kukupit ka lang. Yun nga lang kasi minsan, pag nag-trade ka ng scalping, paglagay mo biglang galaw ng market, mabilis ka matalo. Mabilis ka rin manalo, pero mostly mabilis ka matalo. Okay? So ngayon, ito na yung mga basic learnings about trading. So ito guys, ito yung trading view. So ngayon, pwede mo to i-install, libre nang mag-sign up dito. And then pwede nyo pong gamitin yung link dyan sa description, sa taas, para connected kayo sa account ko. And then makita nyo yung mga analysis ko sa market para ma-update kayo. Okay? So ito yan. Ngayon, dahil may idea ka na dito sa trading, okay, ulitin ko, itong sa gilid, ito yung presyo ng market. So kung itong red line, kung saan nakatutok yan, yan yung live current market price sa buong mundo. Okay? So tignan natin yung Philippine peso laban sa US kung magkano ngayon ang value niya. So kiklik mo lang to, AUD USD na yan, yung assets. Type natin PHP USD. So yan. PHP USD, pwede ring USD to PHP. So pag click mo yan, ito yung itsura ng peso ngayon laban sa dolyar. Tingnan mo yung monthly. Dahil hindi ganun kaganda yung takbo ng gobyerno natin, bagsak. Oh, tingnan mo guys, oh. Bagsak na bagsak. Dati 24 pesos lang yung dollar. Pero ngayon, magkano na siya? Ito, check na, palitan natin USD to PHP para makita natin yung value. Ayan, oh. So, pataas naman to. Ibig sabihin, pataas yung US. Ayan, oh. So, ang palitan ngayon ng peso, ng isang dolyar laban sa pera natin, ito, 58 pesos and 58 centavos. Sobrang taas ng value ng dollar. Okay?
So ngayon, kapag bumaba yung presyo ng dollar, and then alam naman natin na tumataas yung presyo ng dollar, ano, bumaba siya dito. Kung may budget ka, may pang-invest ka, mag-open ka ng mga US dollar account sa bangko, hindi bumili ka ng halimbawa 100,000, 50,000 or 1 million para at least pag tumaas yan, tataas yung value ng investment mo. Ang tawag naman doon, buy and hold. Okay? So, itong trading na ginagawa natin, manual trading naman to. Sa buy and hold kasi, bibili ka ng mababa, ay bibenta mo siya ng mataas. Dito sa trading, ito sa manual is, pag bumaba yung presyo ng market, pwede kang kumita. Pag tumaas naman ang presyo ng market, pwede kang kumita. So, ito, it's all about prediction dito. Alright? So, hindi ka pwedeng basta-basta buy and sell lang dito ng currency sa market na wala kang idea. Okay? So, ngayon, at least may idea ka na about dito sa TradingView app. So, dito sa TradingView app, dito tayo nag-analyze ng market. Ngayon, dahil may idea ka na kung paano mag-analyze ng market, kung presyo ba ng market ngayon, pataas or pababa, katulad nito, pababa, tapos tumaas, ano next yan? Possible na bumaba, di ba? So, dahil may idea ka na, paano ka na ngayon makakapag-trade ng live dito sa Forex trading? So, para makapasok ka dito, makapag-live trading ka, kailangan mo ng broker. So, ito yung broker guys, nakikita nyo sa screen. Yan. So, merong XM, merong XNES. Actually, sobrang daming broker ko nang na-try. So, may mga overseas or international broker. Pero, based sa experience ko, ito yung dalawang broker na nagustuhan ko. Itong XM at saka XNES. Bakit? Unang-una, very minimal lang yung deposit. So, pwede ka makapag-deposit dito ng 1,000 pesos or 2,000 pesos. Unlike kasi sa ibang broker, pinaka-minimal is minimum deposit is 10,000, 20,000. Paano kung nag-i-start ka pa lang, di ba? So, hindi ka makapag-deposit. So, yan una, minimal. And then, pangalawa, pag nag-deposit ka, seconds lang, pasok na agad yung funds mo, makikredit na agad sa account mo. And then, pangatlo, na nagustuhan ko dito sa mga broker na to is, mabilis po yung withdrawal. So, pwede ka mag-deposit dito at mag-withdraw gamit yung GCash, Paymaya, credit card, mga bank accounts or debit card, pwede po dito. So, yan ang nagustuhan ko dito sa broker na to. At ito ngayon yung ginagamit ko. Okay? So, ngayon, actually, 4 years na po akong nagtitrade. So, sa first 2 years to, dahil walang nag-guide sa akin na mentor, medyo ligaw ako kung ano yung mga gagawin ko, walang proper orientation, walang proper training, kung ano-ano na lang pinagagawa ko. So, sa 2 years, puro loss talaga. Ang laki rin ng na-loss ko. And then, on the 3rd year, nare-refine ko na yung strategy ko, nagbi-break even na ako. And then this year, finally, nasabi ko na profitable na rin ako dito sa trading. Okay? So, 3 years ago, 4 years ago, itong mga apps na to, itong XNES, medyo boring pa to dati. Pero ngayon guys, pag binuksan mo to, okay, parang meron na rin sa loob na TradingView na app. Okay, so login tayo. Dito tayo sa XM. Ang maganda dito sa XM guys, kung magsa-sign up ka, nandyan sa description natin yung link. So pwede po kayo mag-sign up dyan sa XM or XNES. Okay, para connected din kayo sa account ko. And then, i-add ko kayo dun sa community natin, sa group page or sa Telegram na gagawin ko or sa YouTube channel para at least updated ka dun sa mga analysis na ginagawa ko para magkaroon ka ng idea bago ka makapag-trade. Okay, so medyo mabagal lang yung net. So, ayaw magano. Yan. So maganda sa XM guys, pag nag-deposit ka dito, may mga bonuses na kasi matatanggap dito. Halimbawa, nag-deposit ka ng $100, yung $100 mo, dadagdagan niya ni XM ng another 100 or 100 deposit bonus ang tawag doon. So, ibig sabihin, pag nag-trade ka, mas malaki yung magiging capital mo. Kumbaga, papahiramin ka niya. So, $100 mo, halimbawa, $10 na yung pinag-trade mo, bawat entry. So, dahil pinautang ka niya, pwede mo siyang, actually hindi yung pautang kasi hindi kanya sisingilin. Kumbaga, pinahiram ka niya.
So, yung $10 mo, pwede mong gawing $20. And then, yung profit na maging ng $20 mo, pwede mong ma-withdraw yun. Alright? So, mas malaki yung posible mong kitain. Pero yung pinahiram sa'yo na deposit bonus, hindi mo yun makukuha. Okay? Ang makukuha mo lang or ma-withdraw mo lang, yung deposit mo, saka yung profit mo. Okay? So, ito guys, so tingnan nyo, parang trading view up na rin. Dati walang ganito. So, ayan. So, nakikita nyo sa baba, markets, trades, explore, community, parang trading view up na rin. Ayan. Okay? So, dito sa market, ang gagawin mo lang dito is, ayan o, i-click mo lang yan. Tapos, pag-click mo yan, magbubukas na yung chart. Oh, close yung market ngayon, kaya hindi natin makikita. So, ayan guys, oh, 1 hour, 1 daily, weekly, monthly. So, ito yung itsura niya. Okay? So, gagawin mo lang dito para makapag-sign up ka, click mo lang yung link sa taas and then fill out mo lang yung form, yung name, address, email, tapos yung valid ID mo at saka billing. Pero parang hindi na kailangan ng billing. Okay? So, pag meron ka ng account, okay, pag meron ka ng account, magde-deposit ka na dito. So, ito, yan nakalagay sa taas. So, real. So, close natin. Tingnan natin. Ayan, real. So, ito yan, no? Yan, real. So, ibig sabihin, oops, palitan natin ng red. So, ibig sabihin, itong account ko is real. Hindi to demo lang. Okay? Kasi pwede ka rin mag-deposit kasi dito ng demo. So, dito guys, sa broker na to, kalimutan ko. Itong XM na to at XNES, ang tawag dito is broker. Okay? Para makapag-trade ka ng live doon sa trading market, kailangan mo ng broker. Sa broker, magsa-sign up ka na account, fill up ka lang ng form, mag-upload ka lang ng valid ID, at saka yung billing address mo. Okay? So, kapag may account ka na, magde-deposit ka dito. Click mo lang to. Ito. Yan yung parang wallet na to. Yan. So, diyan ka pwede mag-deposit. So, click mo lang yan. Click natin. So, yan. Deposit ka lang. And then, dito kasi sa XM guys, pag GCash ang gamit mo, minimum nila is 1,700. Pati bank, nasa 1,700. Unlike kasi sa XNES, pwede ka mag-deposit ng 1,000, 600. Okay, may mga ano doon, may mga options. So, click natin tong GCash. Ayan. So, lagay mo lang yung amount and then, kung US man yan, to minimum mo, minimum. Nakalagay yung minimum is 1,700 at saka maximum is 50,000. So, click lang deposit, mag-o-open yung GCash mo, lagay mo lang yung OTP, hindi papasok na yan. Ngayon, nakapag-deposit ka na ngayon dito sa, nakapag-deposit ka na ngayon dito sa broker, pwede nyo ito pong explore ha. Yan, explore nyo lang yan. Alright? So, may mga features lang siya na hindi lang live kasi close yung market ngayon. Pero, kung mapapansin nyo dito sa markets na tab, may mga certain na assets ang gumagalaw. Itong BTC, ito yun no. Bakit? Mondays to Sundays open po yung cryptocurrency na market or na asset. Alright? So, ayan. So, makikita nyo na pwede kayo mag-trade niyan. Pero, advice ko sa inyo, yung Sabado at Linggo, wag ka na mag-trade. Kumbaga, pahinga mo na yan. Mag-analyze ka na lang market para at least fresh yung utak mo or yung mind mo pagpasok ng Monday. Okay? Monday to Friday, enough na yon. Pero nasa sayo naman po yan. Okay? So, ito yung itsura ng app ng XM. Ang maganda sa XM din, deposit bonus, yung leverage niya hanggang 1,000. Pangatlo is may mga promo sila, may mga incentives, loyalty rewards. Katulad nito, tingnan nga natin yung rewards ko. Ayun guys, more than 1 million na rin yung na-trade ko dito sa XM. Okay? So, pag na-reach ko yan, yung 1 million, tataas yung rank ko. Next ata yan is silver. Okay? So, may mga promos or bonuses na pinamimigay yan si XM. And then, aside dyan sa deposit bonus, leverage, and then bonuses, may mga events yan, and then travel incentives, all expense paid. Sponsored by XM. So, ito yung itsura ng XM. So, dito naman sa XNES, punta tayo, XNES. Ayan.
Ito naman siya. So, mostly nang ginagamit ko guys, itong XNES. Ito talaga tinitrade ko kasi mabilis yung deposit, mabilis yung withdrawal. Pati naman yung XM, pero mas feeling ko mas comfortable ako dito. Okay? Medyo matagal lang siya mag-open or is either sa internet ko mabagal. So yun guys, una-una marunong ka na mag-analyze ng market sa TradingView app. Ngayon, para makapag-trade ka ng live, kailangan mo ng broker. So maraming broker ngayon sa market, pwede nyo pong i-check yan. Okay? And then ako, dami ko ng experience na broker. May broker na pag nag-deposit ka, mabilis, pero pag nag-withdraw, 1 to 2, 3 days pa. 1 week, ang tagal. Unlike dito sa XNES at XM, pag nag-deposit ka, withdraw ka, seconds, minutes lang, andyan na. So, ito yung itsura ng XNES na app. Ayan. And then, trade. Ito naman yung mga assets or market. Ayan. Click mo lang yan. Tapos, ito na yung chart. Click mo lang itong 5 minute. Adjust mo lang yan. Okay? Ang ganda nga guys, 1 month, 1 week, 1 day, 4 hours. Yan yung time frames. Okay? So, close lang natin. And then, insights. Ito naman yung mga, kumbaga, analysis or mga news. Ayan. Dito mo makikita. And then, performance. Ayan. Diyan mo makikita yung, katulad nito, last 7 days, kumita ako ng 10,000. Di ba? Yan yung profit. So, hindi to na-edit or hindi to nadadaya. Okay. So, and then, profile. Ayan. So, fully verified. And then, ayan. So, dito naman guys, halimbawa, nag-deposit ka ng 100. Tapos, biglang na-loss yung $100 mo. Isang entry mo is 100. Ang na-loss sa'yo is 120. So, di ba, sobra yung loss mo. Yung $20 ba, sisingilin ba yan sa'yo pag nag-deposit ka ulit? Hindi po. Kasi, meron po tong feature na negative balance protection. So, yung sobrang loss mo na yon, sagot na ng XNES yun or ng XM. Okay? Next na mag-deposit ka, hindi po yung sisingilin sa inyo. Okay? Dahil dyan sa negative balance protection. So, ngayon, eto na, marunong ka na mag-analyze ng market, marunong ka meron ka na account sa mga broker. Ang ginagamit ko pang nag-trade ako ng live guys, itong XM, pwede ka na mag-trade ng live dito. Yung XNES, pwede ka na rin mag-trade ng live yan. So katulad nito, markets. Click natin tong Bitcoin. Mabagal lang yung net. Actually guys, mas maganda mag-tutorial sa laptop kasi mas malawak yung chart na makikita mo kasi dito sa cellphone. So, halimbawa, itong BTC, click ko lang yan. And then, ito, buy. Directly dito mismo sa app, pwede ka na mag-buy and sell. Okay? So, ayan, lagay mo lang yung quantity or lot size. Ayan. Later on, i-discuss ko rin yan sa inyo. So, ngayon, yung current price ngayon ng BTC is 1 Bitcoin, nagkakalaga siya ng $226.25, diba? So, ayan siya. Ngayon, kahit meron na siya sariling buy and sell sa loob itong platform na to, gumagamit pa rin ako ng isang app. Itong MetaTrader 5 or 4. MP4 or MP5. So, ang ginagamit ko guys, itong MP5. Itong nakikita nyo sa screen. So, ito, ayan. So, si XM, kinokonek ko lang yan dito. Si XNES, nakakonek lang din yan dito. So, dito ko nagtitrade ng live. Bakit? Kasi sobrang simple, malinis. At yung user interface niya, simple lang. Pero very limited lang din yung features niya. Unlike sa TradingView app, pwede ka mag-drawing, maglagay ng alert. Dito sa MP5, medyo very minimal lang siya. Aesthetic ba? So, open natin. So, kailangan para makakonect ka dito sa MP5, pag nag-sign up ka kasi doon sa mga brokers guys. So, ito yung profits ko kahapon. At buti na lang, may naging busy ako kasi grabe yung movement ng gold. So, nasa 255 po yung profit natin kahapon. So, nasa 15,000 din yan, di ba? And then, nung morning, kumita rin tayo ng 14,000. So, ito yan. So,
Alos katulad lang din to ng TradingView app at saka ng XNES at saka ng XM. Ayan. So meron siyang quotes, ito yung mga assets, and then kung gusto mo maglagay dito ng mga assets, click mo lang tong arrow, tong cross na to, and then type mo lang, halimbawa, NZD-USD. NZD-USD. So lagay mo lang, yan. Post back ka lang, so madadagdag siya dito, ito na yun. Click mo lang yan, and then para ma-open yung chart, click mo yung chart. Ayan. So, current price ng New Zealand dollar to US is 0.57286. So, yan yung presyo niya. Okay? So, ngayon, bakit ito yung ginagamit ko? Tingnan nyo naman guys, malinis siya, simple lang. Ayan o, pag click mo yung chart, lalabas tong bilog, ito yung mga time frame. Ayan. Monthly, ayan. So, maglo-load pa yan. Mamaya pa lalabas yung pinakabuong chart. Weekly, ayan. Dito sa gilid, pwede nyo pong i-compress yan, expand. And then, daily, 4 hour. So, ibig sabihin guys, ulitin ko, isang candle, katumbas niyan 4 na oras. Okay? H1, katumbas niyan, 1 oras. And then, 15 minutes, and then yan. So, ngayon, paano may kukunik yung account mo dito? So, di ba, nag-sign up ka na sa XNES at saka sa XM, bibigyan ka nun ng account ID, and then yung password mo, yung trading ID at password mo, dito mo ngayon i-connect sa MT5. Ayan, click mo lang tong menu tab na to, and then, manage account. Ayan, so ito yung account ko, live to. And then, gagawin mo lang para makapasok ka dito, itong cross, i-search mo lang yan. It's either i-search, minsan kasi hindi pa lumalabas to eh. Itong XM Global, sa search mo lang yan. So, XM. And then guys, kapag nag-create ka ng trading account dito sa XM at saka sa XNES, bibigyan ka niyan ng, di ba, yung ito, login, ito yung trading ID mo, password. And then, dun sa account details mo, makikita mo rin yung server. So, kailangan ilagay mo yung tamang server dito. So, search mo yon. Kasi, kapag maling server, hindi ka makaka-login dito. Okay? So, ngayon, kapag naka-login ka na, makikita mo na ngayon yung fund mo. Di ba, nag-deposit ka na kanina sa XM at sa XNES na broker. So, dito mo makikita yung balance. And then, magti-trade ka, andyan. Ngayon, dito guys, kung mapapansin nyo, eto, may dalawang line. Itong red at saka blue. Okay. Ang tawag dyan, bid at saka ask. Actually, hanggang ngayon nalilito ako dito. So, ito yung bid. Ayan. Correct me if I'm wrong ha. Kasi hindi ko na inintindihan. And then ito yung buy. Okay. So, pag nag-place ka ng entry, kung mapapansin mo, may space. Yan, may space. Anong tawag yan? Ang tawag ko dyan, spreads. Ibig sabihin, sa spreads, dito kumikita yung mga broker. Okay? Kapag yung trade mo, close natin. Halimbawa, nag-entry ka dito, tumaas yung market, 'di ba? Ngayon, pagdating ng market, natap niya tong target profit mo. Okay? So magko-close na yung trade mo. Yung difference nun, ito yung income ng mga broker. Okay, yan yung spreads. Kaya kung mapapansin mo, ang laki. Nangyayari itong napakalaking spreads na to kapag weekend or sarado ang market. Pagdating ng Monday, liliit yan. Parang isang linya lang siya. Okay? So, yan po yung spreads. Okay? So, dito, tingnan natin to, yung current na spreads. Ito, BTC. Kasi bukas yung market. Click natin yung chart. Ayan o. Tingnan mo, maliit lang yung spreads niya. Yan. Diba? So, ito yon. Alright? So, ayan siya guys. Okay? So, ngayon, for now, yala muna yung course 1 natin or part 1 ng training natin about Forex trading. And then, kita-kits tayo sa next na video. Ituturo ko naman sa inyo yung strategy na gagamitin natin para makapag-trade tayo dito sa market. Dito sa trading, pwede ka mag-trade. Okay? Pwede ka mag-buy, pwede ka mag-sell anytime. The problem is, kapag nag-trade ka dito na wala kang strategy, ang tawag doon sugal. Kahit ilang million pa yung naipon mo. In minutes, days, hours, weeks, months, ubos yan. Okay? Kaya kailangan
panoorin mo yung sunod na video para matutunan mo yung ituturo ko sa inyong strategy na gagamitin mo na pasok sa personality mo. Alright? So, hindi pwedeng mag-buy and sell lang dito kasi pag nag-buy and sell ka, anytime kung ano mo yung tinitrade mo, malulugi ka lang, malulos ka lang. Ang tawag doon, sugal, patsamba. Pero pag strategy, meron kang gagamitin strategy, ang tawag naman doon, business. Okay? So, ayan. Ito yung profit natin kahapon. And then, dalawa yung account na ginagamit ko. Ito. Click natin kung may profit din tayo dito. So, check natin. So, live to. Ayan, no? So, nag-entry ako, ito, profit ko $220. Pero nag-trade ako nung gabi, na-loss ako ng $40. Pero, ito guys, ito yung tinatawag ko kaninang negative protection balance. Yung deposit ko, $30 lang. Pero yung loss ko, $40. So, yung $10, babayaran ko ba? Hindi. Sagot na ng broker yan. Okay? So, ayun guys, for now, kita-kits tayo sa next na video. Subscribe ka na para at least updated ka doon sa mga analysis natin. So, balik tayo dito bago tayo matapos. Ito yon. So, trading view, ito yung ginagamit natin sa pag-analyze ng market. So, sa market, sa trading market, may iba't ibang klase ng market. Merong forex, crypto, stocks. Yung stocks, grupo yan ng mga kumpanya. Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia, Samsung at marami pang iba. Yung forex, ang mga assets na nakapaloob dyan is yung mga currencies, Euro USD, JPY USD, USD JPY at marami pang iba. And then yung crypto, nandiyan yung Bitcoin, Ethereum, Ripple, mga NFT, I guess, basta marami po yan. Okay? And then dito ka mag-analyze ng market sa Trading View na app. Okay, dito naman, ito yung Trading View app. Dito naman sa XM at XNest, ito yung broker kung saan makikreate ka ng account. Dito ka mag-fill out ng form, magsasubmit ng valid ID mo, billing address, at dito ka magde-deposit ng fund para makapag-trade ka ng live sa market. Okay? And then, kung ayaw mo naman yung mga apps na yan, katulad ko, gumagamit ako ng MetaTrader, so pwede mong i-connect yan. So, once na nag-sign up ka yan, ulitin ko, bibigyan ka ng account ID at saka password at saka server. Okay, server name or server number na ilalagin mo dito. Okay? So aside sa mga apps na yan, para maging kumbaga along the way is maging ma-master mo yung trading, syempre mag-follow ka rin sa mga trading, mga expert na trainer or mentor sa trading. So katulad nito, and then sa YouTube yan. Okay. So, ito yung Facebook page ko. Kita ko na lang sa inyo. Actually, hindi na ako masyado dito active sa Facebook page kasi before, nagpo-post ako dito. Pero sa ngayon, tinigil ko muna kasi for the past 3 years, puro loss ako. So, alangan naman na magturo ako dito ng mga strategy or analysis. Tapos, deep inside, yun pala is hirap na hirap ako. So, ngayon, confident na ako kung bakit ako gumawa ulit ng panibagong vlog na confident na ako sa strategy na ginagamit ko at profitable talaga siya. Okay? So ito, The Coffee Trader. Bakit? Gusto ko magkaroon ng coffee shop para sa mga trader. So yan, pwede nyo i-follow yan. So may mga analysis ako dito. Ayan. Mali pala akong post dito. Ba't na-post ko yan? Mali ako ng post yan. Ayan. So, pwede nyo pong i-follow yan. May mga tips akong pinopost yan about sa market. Ito, mga analyzation, yung mga profitable trades ko. Okay? And then, syempre, hindi lang ako i-follow nyo. Marami pang mga trainers or traders or malulupit na mga traders at mentors dito sa trading industry. So, pwede mo i-follow yung mga trader ng crypto, ng stocks, halos yung mga strategy na ginagamit nila related din naman sa forex yun. Okay? So, search nyo na lang. And then, wag kayo, ito guys, disclaimer, maraming mga fake gurus online na iinganyo ka na mag-subscribe ka doon sa VIP subscription nila, sa, alam mo yun, sa courses nila. Wag kayo basta-basta maniniwala doon na most of them is fake or scam. Okay?
magbabayad ka tapos puro loss lang din naman, di ba? So itong atin, libre lang to. Basta follow ka lang dito para at least makita mo yung mga updates natin. And then aside dyan, pwede rin kayo mag-subscribe dito sa YouTube channel natin. The Coffee Trader din to. Ayan. So, kaunti pala yung subscriber ko kasi nag-stop ako. So, yan, yung mga shorts na ginagawa ko, pwede nyo pong panoorin yan. Yung mga tips, okay? And then, kung paano ako mag-analyze ng market doon sa TradingView app gamit yung desktop, ito yon. Ayan. Okay, so, panoorin nyo yan para at least may matututunan kayo. Okay? So, sa next na video natin, sa course 2 or part 2, ituturo ko naman doon is strategy. Okay, strategy. Ano ba yung mga iba't ibang strategy na pwede mong gamitin para makapag-trade ka ng live dito sa market? Okay? So, may iba't ibang klase ng strategy. At yung strategy na yon, pipili ka lang ng isa kung ano applicable sa personality mo. Hindi mo pwedeng gamitin lahat yon. Okay? Yan ang ituturo ko sa inyo sa next na video. So, for now, ito lang po muna. And then, kung gusto mo mag-sign up doon sa TradingView, sa XM at sa XNES, click nyo lang po yung link sa taas or sa description or sa comment natin. And then, subscribe ka dito sa YouTube channel natin at doon sa Facebook page natin. Okay? So, yan lang sa ngayon. Mahaba na yung training natin. Kita-kits po tayo sa part 2 or course 2 ng trading journey natin. So, see you sa next video.